So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamamay. So andito ulit tayo upang sumagot sa katanungan ng ating mga subscribers sa comment section, okay? So hopefully sa ating mga nasagot na katanungan sana ay nasatisfied po kayo at kahit papaano nasagot ko po yung inyong mga katanungan, okay? So ito po yung ating goal ngayon kundi ang sagutin yung lahat ng mga katanungan sa comment section. Kaya mga kamamay, kung kayo man ay may katanungan tungkol sa inyong buhay pag-ibig, so try po nating sagutin sa comment section. Kaya kung may mga katanungan kayo mga kamamay, ilagay nyo na po yan sa comment section at ako po ay nagbabasa ngayon ng mga comments at gagawin ko na po ito regularly para sa ganun ay mabigyan kayo ng love advice, okay? Yung iba natin ditong mga subscribers, hindi ko na po binabanggit yung pangalan. Pero kung mapapanood nyo po yung video, hopefully sa inyo po ito mapa-advise. Okay? Syempre, mayroon din naman tayong mga subscribers dito na parehas ng sitwasyon na possible po pwede ring makatulong yung mga love advice na ating i-share dito. Okay? So, ang ating pong katanungan ngayon ay galing hindi ko muna sasabihin pala, hindi ko nasasabihin ang kanyang pangalan. So, ito po yung katanungan ng ating isang subscribers. Excuse me. So, paano po kung mas matanda ako sa kanya, tapos gusto pa nila magpa-check up muna ako para daw makasure sila na manganganak ako bago ako pakasalan? Ano po ang dapat kong gawin? So medyo mahirap tong katanungan na ito. Ulitin natin. Paano kung mas matanda ako sa kanya, tapos gusto pa nila na magpa-check up muna ako para daw makasure sila na manganganak ako bago ako pakasalan? Ano ang dapat kong gawin? Ayan. So mga kamamay, mega shoutout po sa nagtanong nito. So bago po natin to sagutin, gusto ko munang i-shoutout ang ilan nating mga subscribers na palaging nagko-comment. So mega shoutout kay Annalyn Velasco, kay Afilay Sanmer, kay Pogi Shane, magandang araw po ma'am, kay Nance Vlog, kay Diana Esteban. Ayan, so mega shoutout po sa inyong lahat mga ma'am. Okay, so lahat naman pala mga babae. So sagutin na natin yung katanungan. Sa isang relasyon, alam nyo mga kamamay, dapat kailangan mong tanggapin yung iyong kapareha, yung iyong minamahal nang walang iniisip na anumang kapalit. Yan yung pagmamahal eh. You will love unconditionally. Hindi mo kailangan maghanap ng pagmamahal pabalik. Basta kung ano may nararamdaman mo para sa kanya, dapat handa mo itong ipakita kahit ano man ang mangyari. Mahal ka man yan o hindi, handa mong ipakita yung pagmamahal mo sa kanya kasi iniibig mo siya eh. Sa mga nanliligaw dyan, mega shoutout sa inyo, huwag nyo sanang idahilan sa akin na hindi nyo na kailangan pang manligaw, hindi nyo na kailangan ituloy kung ano man yung gagawin nyo sa isang babae, kung kayo man is manliligaw o hindi dahil sa hindi kayo mahal. Huwag ganun mga kamamay. Ang maging motto nyo sa inyong sarili, sa mga nanliligaw dyan, ipakita nyo yung malinis yung hangarin sa isang babae na walang hinihinging kapalit o pagmamahal sa kanila. Basta ipakita nyo lang kasi yun yung pagmamahal eh. Dapat ipinapakita nyo kahit hindi kayo gusto kasi darating ang panahon. May possible na mahalin din kayo ng isang babae o ng isang lalaki kapag nakikita niya na interesado talaga kayo at mabuti yung inyong hangarin. Okay? Pero dito sa katanungan ni ma'am, gusto raw daw muna siyang ipa-check up para daw makasigurado na manganganak siya bago siya pakasalan. Sa advice kong ito, mga kamam, advice ko lang po ito. Ito po ay para lang sa aking opinion. Para sa akin, tanungin mo yung lalaki, okay? Kung talagang mahal ka talaga niya at syempre, balansehin mo rin yung mga effort na ginagawa niya. Baka kasi mamaya, ang habol lang niya sa'yo is yung panganganak mo, yung bata, tapos paglipas ng ilang panahon, iiwanan ka rin niya. So, timbangin mo kung talagang mahal ka niya, kung kaya ka pa rin niyang tanggapin kahit na anong mangyari. At kung hinihiling nila na magpa-check up ka muna bago kanya pakasalan, wag mong masamain yon. Okay? Wag mong masamain yon. Sa madaling sabi, sumama ka, magpa-check up kayo. Okay? Bakit ko sinabi na sumama ka at magpa-check up kayo at syempre wag kang ma-pressure o wag kang mainis. Mas maganda na rin yon kasi malalaman nyo kung ano ba talaga yung kakayahan mo, kung kaya mo bang mag-deliver ng bata, ng anak, ng sanggol. At least malalaman mo doon pa lang kung ano ba talaga yung kakayahan mo. Kung oo, okay, good news.
Kung hindi, at least malalaman mo rin na hindi mo pala kayang magbuntis, mabibigyan ka agad nila ng gamot. Okay? Mabibigyan agad nila ng aksyon ng mga doktor, ng mga OB-GYN, mabibigyan ka agad ng advice. Maaga pa lang malalaman mo kaagad. Kaysa doon sa kasal na kayo, tapos saka mo palang malalaman na hindi mo pala kayang magbigay ng bata o magbigay ng sanggol sa kanya. So, possible laging away lang yan. Laging bungangaan, laging mainit ang ulo, lagi kayong mag-aaway kapag kaganyan. Sigurado ako. Kasi ngayon pa lang hinahanapan ka agad ng kakayahang manganak, lalo na kung kung magkakatuluyan kayo na wala pang bata or something na hindi pa nila alam. At least ngayon pa lang malalaman mo kung kaya mong magbigay o hindi. At least good news din yung para sa inyo. At kung sakali naman na wag naman sana knock on the wood na hindi mo kaya magbigay ng bata sa kanya dahil nga medyo may edad ka sa kanya, at least malalaman mo kung kaya ka ba niyang tanggapin o hindi. Malalaman mo rin sa sarili mo kung mahal ka ba niya talaga o hindi. Kapag ka iniwan ka, okay na rin. Kasi nga, hindi ka niya kayang tanggapin, at least makakalayo ka doon sa maling tao. Hindi sayang ang oras mo, hindi sayang yung panahon mo, makakapaghanap ka pa ng iba. At the same thing, magagamot mo pa yung sarili mo. Kaya mo pang alisin kung ano man yung PCOS o kung ano mang problema sa'yo. Okay, makakapag medication ka pa kapag kaganyan. At the same thing, maiilayo ka doon sa maling tao na hindi ka kayang tanggapin sa kabila ng kakulangan mo. Okay? Pero kung makakapuntos ka naman na kaya mo palang mag-deliver, okay? At least malalaman mo rin kung mamahalin ka ba ng isang lalaki o hindi. Kasi minsan kaya mainit ang ulo ng isang lalaki kasi nga hindi mo kaya magbigay ng anak, lalong-lalo na kung matagal na kayo nagsasama, naiinip na siya, yung pagiging lalaki niya hindi makumpleto, hindi pa siya maging tatay. So minsan, madalas din ang pag-init ng ulo ng isang lalaki kapag kaganyan. Pero kung sakaling nalaman mo nga na may kakayahan ka mag-deliver, so dalas-dalasin nyo na yan. Para sa ganon, pag nabuntis ka at nag-carry out ka ng bata, magbabago rin ang ugali ng isang lalaki. Yung iba, hindi ko nilalahat yung iba, nagiging responsableng lalaki, nagiging responsableng tatay, kasi nga, nagiging kumpleto na at buo na yung kanyang pagiging lalaki. Okay, matatawag na siyang tatay, matatawag na siyang isang kumpletong lalaki o isang buong lalaki kasi nga, may anak na siya. Kaya, ang advice ko sa iyo, kamamay, kung gusto man nila na ipa-check up ka muna bago ka pakasalan, so sumama ka sa kanya. Okay? Wala ka dapat ikatakot, wala ka dapat ipangamba. At least, malalaman mo talaga kung sino talaga yung mga totoong tao na handang mag-stay sa'yo sa kabila ng kawalan mo. Diyan mo malalaman Ika nga parang exam yan, pinaka-test sa sarili mo yan para malaman mo kung talagang mahal ka ng isang lalaki o hindi. So, sumama ka. Wala namang masama kung malaman mo kung may problema o wala. At least kung may problema, magawan agad at mabigyan ng solusyon. At kung may kakayahan naman, edi mag-celebrate agad kayo mga kamamay. Ganun lang kasimple at sigurado ako na magiging mas masaya ang buhay mo. Mas magiging masarap ang pagiging nanay mo kapag kaganyan. And last thing, magagawan pa rin ng paraan kung ano man yung problema mo sa sarili mo. Mas maganda kasi mas maaga. Mas maagang matrace, mas maagang malaman. Para sa ganoon, hindi sayang yung panahon at oras. Okay? Pwede pang magawa ng paraan, ika nga. Okay? So mga kamamay, yun lang ang simpleng kasagutan at opinion ko sa isang katanungan ng ating isang subscribers na nagtatanong. So hopefully, makatulong ang simpleng advice ko na ito sa inyo. And sa mga gustong magpa-advise, mag-comment lang kayo sa baba ng video na to. At pag nabasa ko yan, gaya nga ng ating ginagawa ngayon, gagawa ko rin po ng kasagutan yan. So, ang dami kasing nagtatanong, ang daming humihingi ng love advice. So, sana kahit pa paano ganitong pagkakataon is mabigyan natin ng solusyon. Kahit pa paano guminhawa yung inyong pakiramdam. Okay? Kasi yung iba, natatakot humingi ng advice sa ibang tao kasi baka hindi raw maintindihan, baka raw mahusgahan, ma-judge. So, try nating magbigay ng advice kahit pa paano. Hindi na lang natin babanggitin yung kanilang mga pangalan. Siyempre, yung iba nahihiya rin. Yung iba ayaw mag-comment o ayaw pag-usapan. So, bigyan natin ng privacy yung ibang tao. So, sabihin lang natin kung ano yung kanilang katanungan. At siyempre, bigyan din natin sila
ng possible na kasagutan sa kanilang mga problema. Ano? So, mga kamamay, tiwala lang, magiging okay din ang lahat. Tiwala lang, magiging masaya din ang lahat. Okay? Kung hindi na pwede, huwag nang ipilit. At kung may pagkakataon pang maayos pag-usapan. Okay? So, paano mga kamamay? Hanggang dito na lang muna ang ating video. So, mag-comment lang po kayo, gaya na sabi ko, para sa ganun matalakay natin yung gusto nyong topic tungkol sa inyong buhay, pag-ibig. So, once again, ito ang inyong mamay. See you for our next vlog. Paalam.